Sound check. Ano nga ba yung pinag-usapan natin kanina? Saan tayo natapos? Tapos tayo sa... Hindi, yung mga natapos muna natin sa admission. Ang unang step is RDC. Diba? Admission and Confinement ng PDL. Una, RDC. Undergo sila ng diagnostic examination for 60 days. 5 days kasi doon quarantine. Yung 55 days doon para sa orientation, diagnostic evaluation, and classification. Tapos, pinag-usapan din natin yung mga admission requirements. Siyempre, hindi ka naman ipapasok doon kung wala kang mga papel. Ano yung mga kailangan natin? Mitimus, commitment order, Mitimus commitment order, information or court decision, certificate of detention, kung dati ka nang na-detain, certificate of appeal, non-appeal or no pending case, jail booking sheet, and mugshots. Kailangan din ng certificate ng GCTA, TSTM, STAL. Pabang di ko nalalagay dito. Medical certificate. Tsaka sa mga babae lang to. Pregnancy test. Ano yan? Oo. Kasi baka buntis na siya. Hindi lang halata. Kasi pinagtatrabaho yan sila sa loob ng kulungan eh. O, mainit din sa loob ng kulungan. Paano pag na-stress? Malalaglag yung bata. Kaya kailangan ng pregnancy test. Okay? Tapos kanina may nagtanong, ano daw yung GCTA? Good conduct time allowance lang yan. Kapag nagpapakita ka ng good behavior during confinement, bibigyan ka ng GCTA. Yan ay magkakaroon ng deduction doon sa iyong sentence. Depende sa kung ilang taon yung iyong sentensya. 4 years, mga taon na 1 hanggang 2, ilan ang bawas niyan? 1 to 2 years. 20 days. Ang bawas niyan per month. Pagka yung mga years 3 to 5, ilan ang bawas? 23. 23 days per month yan na. 6 to 10. 25 days per month. 11 onwards, 30 days per month ang bawas. Ngayon, may binanggit din ako na ito. Time allowance kapag ka nag-aaral ka, nagtuturo ka, or nagme-mentor ka. May additional 15 days deduction. 15 days per month. Ang deduction. Yung STAL. Kailan nangyayari yung STAL? Kapag ka during calamities. Ngayon, papatakasin yan, syempre. Halimbawa, nagbabaha o kaya may sunog yung kulungan, hindi naman pwedeng iwanan doon yung mga PDLs. Diba? Palalabasin yan sila. Halimbawa, may baha. Yan. Ngayon, kapag ka bumalik siya within ilang hours? Within 48 hours. Ilan ang reduction?
1/5. Ngayon, kung during calamity, nagstay siya, ang bawas ay 2/5. Ito ay stay. Nakukuha ninyo? Nagigets ninyo? Oo, dapat makabalik siya within 48 hours. Di ba pinalabas? Kasi nga, halimbawa, bumabaha, iwanan mo silang malunod sila dyan. Palalabasin niya sila. O, after calamity, pagka-announce, ha? Alin? Pag hindi nakabalik within 48 hours, dinibig niya yung sentence niya. Di ba? Ha? Hindi niya dinagdagan, pero violation yun sa may ano niya eh. Dapat nakakulong ka, di ba? Hindi mo sasawayin yun. Inevade mo yung sentence mo, hindi ka bumalik. Tumakas ka sa madaling sabi. Di hulihin ka nila. Escape prisoner ka eh. Within 48 hours after ma-announce yung pagkawala ng calamity. Ha? Kung may calamity, 48 hours, hindi pa naman ina-announce talaga na wala pa yung calamity. Ha? Alin? Oo. Kailangan may announcement na wala na yung calamity. Babalik siya dapat within 48 hours. After announcement na wala na yung calamity. 1/5 ang mababawas. Pero kung nagstay siya during calamity, 2/5. Kukuha ninyo? Ito naman, bakit ka magpapasa pa ng ganito? Ito para to sa mga galing ng BJMP. Ay, gagi. Itong pang number 6 na yan. Tsaka itong pang number 3. Diba? Kung nasintensyahan ka, kasi di ba, dinetain ka sa BJMP, wala pa namang final conviction. Paano kung may final conviction, tapos yung sentensya mo is lagpas ng 3 years? I-detain ka saan? Saan ka na i-detain yan? Sa Bucor na. Diba? Kaya ka nga nagsistay sa BJMP for detention purposes. Dinidinig pa yung kaso mo. Paano kung may final judgment na? Nakukuha ninyo? Lilipat ka na niyan sa prison, sa Bucor. Kaya kailangan mag-produce siya ng certificate na tong tatlong to, pati nung certificate of detention. Kasi na-detain na nga siya dun eh. From BJMP, lilipat lang siya ng Bucor. Nakukuha ninyo? Gets ninyo? Malinaw? Okay. Ito part pa rin to ng admission process. 1, 2. Body search. Upon admission, huhubaran kayo niyan. Wala kayong damit. Kakapkapan. Titingnan, baka may sinuksok na kontrabando doon sa puwet. Pwede yun. Kontrabando. Drugs, halimbawa. Susuksok sa puwet. Paano kapag halimbawa may mga nakuhang mga belongings? Singsing, relo, hikaw, yan, yung mga ganyan. Anong gagawin doon? Pera. Yan, pera. Anong gagawin doon? Itatabi nila yon, pero recorded yon. Oo, may papel yon na kung saan recorded lahat ng gamit. Pati kapag ka pera, naka-record kung magkano yung amount na nakuha sa'yo. Para paglabas mo, ibabalik nila yun sa'yo. Bawal, hindi naman talaga siya pera. Hindi naman siya talaga bawal yung pera at all. Halimbawa, bawal yung mga malalaking amount. Oo, bawal yung million nagkasya sa bulsa mo no? Bawal yung malalaking amount, like 1,000 na. Di pwede yun. Pagka may malaking amount, ibig sabihin, maaaring magkaroon din ng gambling doon. Bawal yung gambling. Alam niyo yung difference between contraband? Contraband. Tsaka nuisance. Ang contraband, pinagbabawal talaga siya ng batas.
Oo, pinagbabawal siya ng batas. Ang nuisance naman, pinagbabawal siya ng, oo, pinagbabawal siya ng rules ng jail. Jail or prison. Hindi naman talaga sila illegal. Diba? Katulad yan, sigarilyo, hindi naman illegal yan eh. Pero mako-consider siya as nuisance kasi bawal siya according sa rules ng prison. Yung mga contraband, katulad ng drugs, weapons, explosives, firearms, pinagbabawal yun ng batas. Baka may mga pilosopo dyan, pinagbabawal po ng batas yung firearms, bakit may nagpo-possess po ng firearms? Eh kung pulis sila, sundalo sila, malamang pwede talaga yun. Kung yung buhay nila nasa panganib, pwede silang mag-possess ng barel. Pero kung yung random ka lang, civilian ka lang, random civilian, di pwede yun. Kailangan mo muna mag-undergo ng neuro. May mga ano pa yan, lisensya, yung mga LTAP, yan. Kailangan mo munang kumuha nun. Nakukuha ninyo? Pagka body search, ang lalaki lang din kakapkap. Pag babae, yung PDL, babae lang din ang kakapkap. May tanong? Okay naman, malinaw naman. Next is classification na tayo ng PDL. Itong classification na to, connected yan doon sa may diagnostic. Reception and diagnostic. Kaya ka dinadiagnose, kinakailangan ng assessment para malaman kung anong klase ka ng PDL. Bakit? Bakit naman kailangan? Kasi yung resulta ng diagnostic mo, yun ang magiging basis kung anong reformation program ang babagay sa'yo. Online? Eto? Eto ba? Okay na. Okay. Wait lang. Nawala ako. Ano ba tayo? Okay, classification. Ayun, sabi ko nga, konektado yan doon sa may diagnostic assessment. Malalaman kung anong klase ka ng, anong classification ka ng PDL mag-a-under. Para malaman din nila anong reformation o reformation program ang babagay sa'yo. Ano yung magiging basis nila? Unang-una yung physical health mo. Pangalawa, mental. Pangatlo, educational attainment. Skills and talent. At saka kung dati kang may trabaho, yan din magiging basis nila, yung prior occupation. Meron tayong iba't ibang uri ng security classification. Andyan ang maximum, medium, tsaka minimum security. Maximum, medium, minimum. Ayan. Kapag ka na-determine na yung classification mo, yan, pwede ka nang i-admit. Pagka okay naman na yung mga prior process, admit ka na yan. Ngayon, ano yung mga rights and privileges ng PDL? Siyempre, kahit naman deprive sila ng liberty, yung right of
liberty nila lang, yun lang ang mawawala. Pero may mga rights and privileges naman sila na mag-i-exist na pwede nilang gawin. Una, compensation of work. Ito taas ko na ha. Sensya, talagang boring talaga tong subject na to eh. Oo nga, mahirap nga. Pero boring kasi ituro, hindi katulad ng ibang handle ko na masaya ituro. Katulad ng legal med, masaya kaya ituro niyan. Forensic toxicology, yan. Talagang enjoy na enjoy ako dyan. Yung human behavior, victimology, theories, introduction to crime, yan ang mga masasaya. Pati research, actually, masaya din ituro yun. Ito talaga medyo dry. And compensation to work. Pinagtatrabaho sila kasi meron silang savings. Yung compensation, yung sinesweldo nila, ilalagay yan doon sa may savings. Pwede ba nilang gastusin? Yes, pwede nilang gastusin yun. Ano pa yung mga rights and privileges nila? Time allowances. I think itong time allowances, it is both a right and a privilege. Kasi pag sinabing right, karapatan mo siya, like, natural na siya dyan. Hindi na kailangan pa ng mga batas-batas na nagsasabi na ito yung karapatan mo. Yung privileges kasi, na-earn yan. So, ikaw, bilang PDL, may karapatan ka para sa time allowances. Pero, it is also a privilege kasi kapag ka nagpakita ka ng magandang behavior, bibigyan ka ng GCTA. Kung nagtuturo ka, may talent ka, bibigyan ka naman ng TAS time allowance sa study, teaching, and mentoring. Kaya nasabi ko both a right and privilege. Pangatlo is communication. Oo, pwede silang magpadala ng sulat at pwede rin silang mag-receive ng sulat. Pero bago ilabas yung sulat na yon sa facility, kailangan munang mag-undergo ng checking. I-check muna yung sulat. Ano yung chine-check doon? Baka kasi may iniipit na mga illegal. Tulad yan, kung galing sa labas, pwede silang ipitan doon ng mga metals. Bawal kasi ang metal sa kulungan. Yung mga gamit nilang pangkain is plastic. Yan. Plastic lang ginagamit. Tapos, yung plastic na yon, kokolektahin, bibilangin ulit. Ano pa ba? Yan, pwede silang mag-receive ng ng pagkain galing sa labas. Galing sa mga kamag-anak nila. Nakita ko doon sa BJMP kasi although view ko ng pinag-uusapan natin. Ganoon din pa rin naman kasi yung checking nila eh. Ginagamitan nila ng chopsticks, tinutusok nila yung pagkain. Binubulat-lat nila yun. Kahit may sabaw, bubuksan nila yun. Check nila yun, isa-isa. Yung kanin, kalkal na kalkal eh. Oo. Ganun ang pag-check. Communication, yes. Pwede rin namang pwedeng mga visit, yan, visitation. Freedom of religion. Malaya silang i-express yung kanilang religion doon. May hinahanap akong word eh. What's the word again? What's the term yung kapag pinipilit yung religion? Nasa dulo ng dila ko. Hindi. Proselytizing. Hindi mo pwedeng ipilit sa inmate yung religion na hindi naman niya gusto. Oo. Kaya nga may freedom sila na express yung kanilang religion, i-practice kahit nasa loob sila ng kulungan. Pwede din silang
Magkaroon ng bisita na pare o kaya pastor. Yan, pwede yan. Tapos, ito din yung bawal dito sa kulungan. Sponsorship. Sponsorship. Ay, sponsorship. Hindi niya pwedeng gawing ninong or ninang yung correction officer. Hindi siya pwedeng maging ninong at ninang din ng anak ng correction officer. Yan, bawal ang sponsorship doon. Sorry. Ano pa ba ang mga rights and privileges nila? Gusto kong bigyan ng attention tong visitation. Ang visitation days is from Wednesday to Sunday. From 7 a.m. to 3 p.m. lang. Tsaka during the RDC, magbibigay na siya ng listahan ng mga bibisita sa kanya. Kung sino lang yung mga nasa listahan, yun lang ang dapat na ine-expect na bibisita sa kanya. Conjugal visitation. Yan. Pag conjugal visitation, not really sex. Well, it's about sex. Pero yung asawa dapat. Asawa ng lalaking prisoner ang bibisita. May conjugal area kasi doon na pwedeng mag-sex yung mag-asawa. Siyempre, may pangangailangan yung mga PDLs eh. Diba? Anong oras? Parang, ilang oras? Ito, based lang to sa experience ko sa BJMP. I think mga 2 oras lang ata. 3. Parang ganun. Pwedeng magkaiba-iba yan or dahil pinagbibigyan lang. Dahil mabait lang siguro yung BJMP personnel. Wala akong makita eh kung ilang oras talaga eh. Pero based on my experience sa OJT, mga ganyan, 2-3 oras lang. Ang pangit lang kasi doon, mainit. Electric fan lang tapos sobrang dilim. 2 hours 2 hours. Very good. Pwede na yun, no? Quickie. Alin? Paiba-iba? Sa conjugal? Hindi, dapat asawa. Kaya nga conjugal eh. Ibig sabihin may marriage. Saan custodian? Syempre illegal naman na yon. Out of manual naman na yan. Babae. I'm not sure. Ang nabasa ko kasi lalaki. Lalaking PDL. Na lalaki? Alam ko, pwede naman siguro yun. Hindi pwede. Hindi pwede. Unmarried? Hindi, kasi ang word ng conjugal may kinalaman yan sa marriage eh. Oo, meron. Yung na-experience ko doon, yung mag-asawa nakakulong. Sakto nung OJT namin, conjugal na nila. Oo. Yung babae kasi doon, tagaluto. So lumalabas-labas siya, nakikipag-interact siya sa amin. Tapos kami naman, nakakausap namin yung babae. Ito, may asawa siyang nakakulong din. Talavera din yung apelido nun. Apelido ko yung lalaki. Kaya nga tawag niya sa akin pinsan eh. Parang Valentine's ata yun. Or tapos na ng Valentine's. Tapos, tinanong namin yung isang BJMP officer doon na babae. Sabi, ma'am, saan po sila pupunta? Conjugal daw nila. Kaya pala nag-makeup, putok na putok yung lips, naka-blush on, nakangitin. Blooming agad eh, no? Wala pa.
May afterglow agad. Hmm? Hindi nga kami kumain. Wala, tiis lang talaga sila kahit mainit. Parang ganito yung ano nun eh, init. Summer. Maaga yung summer nun eh. Napakainit pero tiniis nila yun. Mm. What else? Compensation during death or injury. Yan, makakatanggap sila ng bayad kapag halimbawa na-injury sila during work inside the prison. Makakatanggap din naman sila ng compensation kapag ka namatay naman. Siyempre, ibibigay naman yun sa may kamag-anak. Okay na? Yung iba lang dito yung itatopic ko, yung iba hindi ko na masyadong i-discuss. Okay na? So online, okay na ba sila? Okay na. Next naman is PDL release. PDL release. Kailan sila pwedeng lumabas? Kailan sila pwedeng lumabas ha? Una, pagka nag-expire na yung kanilang sentence. Expiration of sentence. Pangalawa, court order. Pangatlo, kapag ka nag-undergo na sila ng executive clemency. Ngayon, sino yung mga authorized? Authorized or nagbibigay ng release dito sa PDLs? Siyempre, court. President para sa executive clemency. Board of Pardons and Parole. Tsaka si Bucor, Director General. Ano yung ginagrant ni Bucor the General sa tatlong to? Saan siya dyan pwedeng kumilo sa tatlong yan? President. Bucor Director General nga. Sa tatlong yan, ito kasi yung mga reason kung bakit lalabas yung PDL, di ba? Executive clemency, si President yon, Borets. Yung executive eh. Ibig sabihin si President. Ang pwede lang niyang galawin dyan is yung expiration. Ibig sabihin, palalabasin na niya yung PDL. Nag-expire na eh. Tapos na yung sentensya niya eh. Si BPP naman, kapag ka naka-pardon and parole, Board of Pardons and Parole. Pardons and Parole. May S ha. Kasi dalawa yung uri ng pardons natin eh. Absolute tsaka conditional.
Okay na. Tapos na tayo sa Bucor. BJMP naman. Ito sa tatlong to. Wala dito. Pagka nag-grant ng pardon at parol. Okay na? BJMP naman. Kanina sa Bucor, ang pinagmulan niyan ay Old Bilibid Prison, nag-evolve sa Bureau of Prisons hanggang sa naging Bureau of Corrections. Itong BJMP is based on RA 6975 or the DILG Act. Kaya nga ang BJMP is under ng yung BJMP ay under ng DILG, while the Bucor is under the DOJ. Ang BJMP ang nagmamanage ng prison, ay ng jails, katulad ng municipal jails, city jails, tsaka ng district jails. BJMP is headed by the chief. Kanina si director, di ba? Ito ngayon si chief. Assisted with 2 deputy chiefs. Isa sa admin at isa naman sa operations. Ngayon, sa BJMP, meron din naman silang classifications. City and municipal. Sa classification of prisoners, kapag ka municipal prisoner ka, ilan ang sentence mo? Ilan ang days of imprisonment? How long? 1 day to 6 months. Municipal ka nga eh. 1 day to 6 months. Pagka city ka naman, city prisoner, 1 day to 3 years. Pagka provincial is 6 months, 1 day to 3 years. Pagka insular naman, more than 3 years and up, 3 years pataas. Yan, insular prisoners. May tanong kayo, nalalabuan? Puro lang naman yan eh, more on manuals eh, kapag pinag-uusapan natin BJMP tsaka Bucor eh. Maiksi lang din naman yung manual ng BJMP. I think mga 100 plus lang yun or 200 plus. Oo, iisa lang yun. Insular and national prisoners. National prisoners. Lagay ko na nga. National prisoners. Parehas silang tatlong taon mahigit yung sentence.
Municipal, city, tsaka district jails. Ano lang to, summary lang yung ginagawa ko sa inyo. Basahin niyo pa rin yung manuals. Andyan pa rin yan. Summary lang to. Okay na? Security classifications naman. Okay na? Oh. Security classification. Pag sinabi natin high profile inmates, dahil sa profile nila, sikat sila. Oo, yan. Si Kibuloy, yan, high profile inmate yan dahil sikat siya. Dati siyang pastor. Ewan ko kung na-involve din siya sa politika. I guess na-involve siya sa politika. Pero, he did not run for a position. Tumakbo ba siya nung election? Ayun, tumakbo siya sa pagiging senador. Yan, high profile inmate. Mga sikat. Pagka high risk inmate naman, ito yung mga taong matataas ang tsansa na tumakas. Lalo na yung may military and police training. Kung ikukulong nyo yung mga dating military, nag-undergo ng police training or military training, tapos nakapag-commit sila ng crime, they are considered as high risk kasi mataas ang tsansa nilang tumakas. Dahil marunong sila sa combat. Marunong sila sa mga tactics. Alam nila pati, kung halimbawa, kung may alam sila sa facility, alam nila yung mga escape plans. Yan. High value target. Ito namang high value target, nagpo-possess sila ng critical intelligence. May mga alam sila. Yung mga secret information, mga top secret, confidential information. Katulad ng mga CIA, yan, may mga alam silang critical information.
Next is security threat groups. For example niyan, mga gangs. Gangs example niyan. Subversive group, they tend to overthrow the government. Gusto nilang patalsikin yung government. Terrorist group. Halos parehas lang din naman ng terrorist tsaka subversive group. Kaso masyadong general yung term na terrorist. Pag sinabing terror, nagbibigay sila ng takot, nag-i-inflict ng fear sa ibang tao. Kaya nga terror terrorist. Dahil sa kanilang political ideology, religious ideology, na gustong ipilit sa ibang tao. Yan, katulad ng mga Islam. 'Di ba? Sabi nila that Allah is God. Kapag ka-Kristiyano ka, papatayin ka. Alam niyo yung nabalitaan, yung mga Kristiyanong tinugutan. Yung mga nampugot doon, yun ang terrorist group. Kasi naging terrorist sila due to their religious ideology. Violent extremist offender. Itong subversive terrorist tsaka violent, halos magkakamukha yan. Kaso itong violent extremist offenders, masyadong OA, masyado silang fanatic ng paniniwala nila. Halimbawa, political beliefs. Meron silang religious beliefs. Katulad yan, mga kulto. Masyadong silang fanatic ng kanilang religious. Extreme nga, ibig sabihin, sobra yung pag-express nila ng beliefs nila. Nagdudulot tuloy ng violent behavior. Kaya nagkukumit sila ng crime. So, pag nag-commit sila ng crime, inaresto sila, ikukulong sila, ililabel sila as violent extremist offender. Kaya sabi ko sa inyo, pares na halos magkakamukha tong tatlo Subversive terrorist, pati violent. May mga ideologies, beliefs sila. Medium naman, ito naman yung mga moderate lang yung risk. Pero hindi ka pwede ring maging kampante. Kasi may chance pa rin silang tumakas. Ang sa minimum security naman, ito yung tinatawag na ordinary. Ordinary. Yan yung mga matitino. Sa mundo ng mga nakakulong, sila yung pinakamatitino. Wala silang chance na makatakas. Yan. Diba, yung mga matatanda, nililabel na sila or nilalagay na lang sila sa minimum security. Kasi hindi naman sila makakaakit ng bakod, ang taas-taas. Tapos may barbed wire pa. Yan. Suicidal? Suicidal. Pwedeng sila sa medium. Kasi hindi ka rin pwedeng magpakampante sa mga suicidal Yan, tulad yan, mataas ang risk nilang tumakas. So wala silang pakialam, para mawawalan na sila ng pakialam kung masasaktan sila sa pagtakas nila. Kasi suicidal naman sila So pwede silang pumasok dito sa medium. Now, may process din ng pagpasok dito sa BJMP. Dito tayo sa mga requirements. Parang katulad din, kailangan nila mag-undergo ng diagnostic examination. Ngayon, magkaiba sila ng requirements. Kanina, di ba, parang 8. Ito, 4 na lang. Dahil BJMP naman siya, ang kailangan lang commitment order. Med certificate. Police booking sheet. Ano yung police booking sheet? Ang police booking sheet po, di ba? Kapag na-aresto ka ng police, kukuhanin ka nila ng fingerprints, ng mugshots, yan yung police booking sheets. And certificate of detention. Coming from PNP, kung na-detain ka sa kulungan ng PNP, or kaya naman sa NBI. Di ko pala na-discuss yung types of jails, no? Alam ko meron nyo sa Q&A nyo. Types of jails, dito ko lang isisingit.
Yung lock-up jails, ito common sa mga police stations. Kaya nga 'di ba kailangan ng certificate of detention coming from PNP kung nakulong ka sa lock-up jails nila. O kaya naman, certificate of detention kung nakulong ka sa lock-up jails ng NBI. Ordinary jails, katulad ng BJMP, it is considered as ordinary jails. Workhouse naman, ito yung mga farms, jail farms or camps. I think tatlo lang yan. Yes, tatlo lang. Anong requirements? Ito? Commitment order, medical certificate, police booking sheet, certificate of detention coming from PNP and NBI, or NBI pala. Yung alin? Para sa admission. Admission. Kanina 'di ba sa may Bucor, may admission? 'Di ba may Mitimus, commitment order, certificate of ganito ganyan, medical certificate, pregnancy test. Dito requirements lang ito lang. Hindi muna kailangan ng Mitimus kasi iko-commit ka pa lang naman eh. Madalas kasi ang mga nilalagay sa jails ay mga nag-aantay pa ng final judgment. Nakukuha ninyo? Pero pwede rin naman yung mga ano na, yung galing ng Bucor, ililipat ng jails. Kung yung isuserve na lang nilang sentence ay 3 years pababa, yun na. Malapit na silang lumaya, sa madaling sabi. Coming from Bucor, pwede silang ilipat ng jails. Kung ang natitira na lang sa kanilang sentensya ay 3 o kaya mas mababa pa sa 3 taon na pagkakakulong. Nakukuha ninyo? Kasi bakit hindi pwedeng ituloy na lang doon sa may jail yung imprisonment, 'di ba? Ay hindi sa may Bucor yung imprisonment, kung pwede naman doon na lang, bakit ililipat pa? Ang purpose kasi noon para mabawasan yung mga tao. Para kung may papasok man, maluwag na. Ilagay na lang natin doon sa may jails. Total malapit naman siyang lumaya eh. Yung mga matatanda, yan, coming from the Bureau of Corrections, yung mga matatanda, ililipat na lang sila ng jails. Hindi na nire-require yung doon, yung maximum security talaga. Kasi matanda na sila, yung mga 70 years old pataas. Actually, meron na akong may nakausap kaming lolo. Matanda na siya. Ay, lolo na nga matanda, malamang. Talagang na siya. Hindi siya yung malakas na type ng lolo. Yung pahina na. Alam ninyo kung anong crime niya? Rape. Inakusahan daw na ni-rape yung apo niya. Eh, syempre, hindi kami naniniwala. Diba? Hindi naman kami judge eh. Hindi din naman namin nakikita yung mga evidence. Hindi siya galing Bucor. Talagang doon siya sa may sa may jail. Tanda na talaga siya. Hina na nga ng boses eh. Yung sa voice. Kahit nga kami nakarinig, hindi nga kami makapaniwala eh. Ganyang katanda mangre-rape. Tanong. Yan, di ko na masyadong pagkakalalim-laliman. Gusto nyo malaman yung reception process sa jail? Sige, dagdag na natin. Reception process. Reception, ibig sabihin, i-receive ka nila. Tatanggapin ka nila. Pero may proseso munang pagdadaanan. Una, sa gater ka muna. Yung gater ang taga-verify ng document. Sumunod, records unit.
Pag ganito yung process niya, no? Ito yung point 1, point A, ito yung point B. Mag-i-end kay warden. Sa gator, sila yung taga-verify ng documents, ng identity ng ipapasok doon. Kung siya nga ba talaga yon, malay nyo, kopya-kopya lang. Records unit, taga-check ng mga documents. Yung kaninang mga requirements, yun yung mga chine-check. Health unit, kailangan mag-conduct ng medical examination. Kaya tulad din kanina ng reason, hindi mo pwedeng ihalo yung mga may contagious diseases sa mga healthing prisoners. Booking, dyan ipapasok yung fingerprints, mugshots, ay ipapasok, ititake pala ang fingerprints, mugshots, then strip search. Titingnan kung nagpo-possess sila ng contrabands. Ayan, strip search. Talagang maghuhubad sila dyan. Kaya nga strip eh. Tatanggalan ka ng damit. Next is property custodian. Kung may mga belongings ka na hindi pwedeng dalhin sa loob ng jail. Yan, ililista nila yan sa record book nila. Next is desk officer. Diyan magkakaroon ng, parang magla-log-in yung inmate. May kulang pala ako, orientation. Yan, pagitan ni warden tsaka ni desk officer. Orientation. Ipapaalam sa kanila yung everything about the rules and regulations inside the Bureau of Jail Management and Penology. Next is si warden. So anong kinalaman naman ni warden? Si warden po yung taga-notify. Notify ng mga agencies. Nino-notify niya si court, nino-notify niya yung family nung ikukulong, yung public attorney's office, etc. etc. Yan. Pero syempre, kailangan din natin may i-consider. Ay, tapos na ba kayo? Sa reception process? Kailangan natin din magbigay ng consideration. May mga inmates kasi or mga PDLs pala yung term, na kailangan mong alamin yung kanilang special needs. Katulad niyan, female. Ang mga babae, wag mo ihalo sa mga lalaki. Yan. Ano yung sabi ko kanina? Mag-aanakan ng mag-aanakan. Tsaka baka magkaroon ng sexually transmitted disease. Yung mga drug dependents or alcoholics. Bakit? Alcoholics lang naman sila, addict lang naman sila eh. Dapat isama na yan. Wala nang classification, wala nang consideration. Kasi baka magkaroon sila ng withdrawal syndrome. Di maganda na magkaroon ng withdrawal syndrome, nasisira yung kanilang psychological. Yan, naaaning, para silang nauulol. So, hindi mo sila pwedeng isama sa mga normal na prisoners. Mentally ill. Iniiwasan kasi natin na baka saktan sila ng mga normal na prisoners. LGBT, ganun din. Baka magkaroon ng discrimination, bugbugin yung bading sa loob ng kulungan. Yung mga sex offenders, kailangan kasi nila ng strict supervision. Kaya hindi mo sila pwedeng ihalo sa mga normal. Suicidal inmates. Yan, kailangan din talaga ng close monitoring. Escape prone. Yung mga PWD. CICL or Children in Conflict with the Law. Dahil kahit napasaway ang batang yan, huwag mo ihalo sa mga hardcore criminals. Kasi hindi yan madedevelop, walang mai-improve sa bata. Infirm inmates. Pregnant. Tsaka foreign nationals.
Kapag ka foreign nationals, kailangan mong i-notify yung embassy tsaka yung Bureau of Immigration. Silang bahalang mag-process doon. Tsaka yung Bureau of Immigration, may kulungan sila. May sarili silang kulungan para sa mga foreigners. Yung infirm, ibig sabihin yun, may sakit. Pina-fancy lang yung word. Sakit lang yung ibig sabihin yan. May malubhang karamdaman o kaya merong contagious diseases. TB, yan. Hindi mo pwedeng ihalo yung mga taong may TB. Kakawaan kayo. O, yan. Okay na? Ano pa ba hindi natin na-discuss about sa BJMP? Let's check. Let me see. Yung ganito. Yung organization and key positions. Sige, discuss natin. Sahod ng mga inmates. Hindi nilabas eh. Walang naka-indicate. Oo. Pero sinasahuran sila sa works nila. May bukod pa silang trabaho which is the voluntary work. Pagka voluntary work, hindi sila sinasahuran doon. Ilang oras? Wala akong nakakitang oras doon eh. Check ko mamaya kung ilang oras. Sino nga uli yung head ng BJMP? May narinig akong director ha. Narinig akong director. Sino yun? Chief po ang head. Sino yung mga assistant niya? Assisted by chief, mga deputy chief, sorry. Isa sa admin at isa sa operations. Ngayon, sino yung nag-a-appoint naman sa ano na to? Ilan to? Sa head tsaka sa mga deputy chiefs. Sino ang nag-a-appoint? DLG secretary ba? Ang nag-a-appoint ay si President upon the recommendation of the Secretary of the DILG. Si President ang nag-a-appoint, ang nagbibigay ng recommendation ay si DILG Secretary. Yung tour of duty nila, hanggang ano lang yung term nila? Hanggang kailan? Ilang taon lang? 6 years? Ang nakalagay dito is does not exceed 4 years.
Hindi. Yan, hanggang dyan lang pala. Oh, hindi. Tama pala. Sorry. Wala masyadong discussion yan. Ayun na, yan na yun eh. Wala namang pagka malalim-lalim yan. More on memorization yung ganyang part. Yung iba, kailangan talagang i-explain. Itong mga ganyan, hindi na kailangan. Anong part na yung sinasagutan ninyo? Part 4. Hanggang ilang parts yan? 6. Tigi ilang items? 100? Taga 100. Sige, hanggang ano muna tayo mamaya? Part 1? Tapos bukas, part 2. Part 2, 3. Gusto ko rin pala i-discuss yung appointment. Sino yung nag-a-appoint sa JO1, sino nag-a-appoint sa inspector superintendent, yung mga ganyan. Senior superintendent, chief superintendent, yan. Alam ko na sa Q&A ninyo yan, no? Tapos na? Kaantok, no? Ito, naantok eh. Na matulog eh. Okay na, next na tayo. Pwede na yan.
Sino nag-a-appoint sa JO1 hanggang Senior Jail Officer 4? Very good. Si Regional Director. Ngayon, para lang naman to sa mga regional office. Eh, paano pagka sa headquarters? Sa mga national headquarters, sino nag-a-appoint? Sino nag-a-appoint from JO1 hanggang SJO4 para sa national headquarters? Chief PNP? BJMP Chief. Tandaan niyo yan, ha? From inspector to superintendent, sino nag-a-appoint? Yun uli, si Chief BJMP. Senior superintendent, sino nag-a-appoint? Secretary of DILG. Itong si Chief Superintendent hanggang si Director, sino nag-a-appoint? President. Upon the recommendation of Secretary of the DILG. O baka may magtanong, bakit po DILG? Eh, saan ba under ang Bureau of Jail? DILG. Kaya nga na-create yung Bureau of Jail yung BJMP dahil nga sa DILG Act. Kaya wag na kayong magtaka. Yan. Hanggang dyan lang yung turo ko ng institutional. Insti lang naman eh. Di na yung non-insti. TCMP na. Tapos na tayo sa insti. I think Sunday, nag-TCMP kayo. Ay, mag-ano kayo? Mag non-insti. Then, ratio ng TCMP. Ang pangit pang magturo ng non-institutional. Wala pa akong experience. Mas maganda kapag kasi Madam Leia. Dami kang matutunan doon. May tanong? Wala naman. Boring, no? Pangit. Organization. Hindi nga ako organize eh. Pangit. May tao daw. Yung hinahanap. Garings. Pagising nga. Tatanong ko may extension pa. Abot ba? Hindi, okay na. Okay na. Abot kaya? Ay, nagcha-charge. Low-bat na eh. Abot ba?
Lipat na lang kayo ng table. Lipat na lang ako ng table. Ba't kayo nagsialisan? Ah. I-ano natin to, parap natin sila. May mamamatay ba pagka pag nagalaw? May mamamatay? I-gano natin. Kapag ano po. Oo. Okay na.